Payapa at ligtas dapat sa mga eskwelahan. Yan ang mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine National Police. Hindi dapat tutulog-tulog kapag pagpoproteksyon ang dapat ibigay sa taong bayan. Pinalalakas din ang kampanya laban sa iligal na droga para mabigyan proteksyon ang mga kabataan. Ang mga drug dealer, pati ang mga militanteng grupo na maaaring mag-recruit sa mga kabataan. Huwag nilang subukan. Pinasisiguro rin ang pagtugon ng pulis sa mga emergency at saklolo sa loob lang dapat ng 5 minuto. Maganda po yun kasi kumbaga may proteksyon ng mga kabataan. At least kung halimbawa may masamang mangyari, may magre-responde ka agad. Bakit mahalaga sa iyo na may mga pulis, ma'am, sa mga school? Para po mahuli po yung mga nangunguha pa ng mga bata. Inatasan ng Pangulo ang PNP na paigtingin ang police visibility sa mga pribado at pampublikong paaralan. Ayon sa Malacanang, nakapag-deploy na ng 37,000 pulis. Magtatayo pa ng 5,000 police desk para matiyak ang seguridad ng 27 milyon na estudyante na nagbalik eskwela. Prioridad din ng Administrasyong Marcos ang kalusugan ng mga bata. Sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang Supplemental Feeding Program ngayong buwan. Layon nito mapalusog ang pangangatawan ng mga batang may edad 2 hanggang 5 taong gulang na naka-enroll sa Child Care Development Center. Naglaan ng 5 bilyong pisong pondo ang ahensya para sa higit 1 milyong mga bata. Mas mataas na budget, mas mataas rin ang nutrisyon na may bibigay sa mga benepisyaryo. Ang unit cost per hot meal this year, pinataasan ng ating Pangulo. Last year, it was at 15 pesos per hot meal. Ngayon, magiging 25 pesos na per hot meal. This will ensure na sapat yung nutritional value na natatanggap ng mga kabataan na magiging kalahok na itong supplemental feeding program sa ating mga child development centers. Tatakbo ang feeding program ng 120 hanggang 180 days. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.